Hello, good morning mga kawaw. Ayan, napa-video ako nang wala sa oras ngayon mga kawaw, no. Ah, Tungkol ito sa mga pangyayari ngayon mga kawaw, no. Marami kasing nagtatanong din sa akin, pero alam nyo naman na ang mga content ko ay wala naman sanang ganito, no. Pero ngayon lang marami lang din nagtatanong kahit sa maliit pa lang tayo na channel, no, ilan lang ang mga subscribers natin, pero may mga nagtatanong pa rin, no, na hindi ko na rin kaya isa-isahin pa doon sa pagsagot, no. Kaya nag-video na lang ako at parang sa totoo lang, parang naging concern na rin ako, no, sa mga pangyayari ngayon mga kawaw, tungkol dito sa ano natin, no, mga politiko natin, no, political ganito yan mga kawaw. Unang-una lilinawin ko lang muna mga kawaw na ako hindi ako nagsasalita ngayon bilang BBM side, ganyan, hindi, wala ako kasi nasa gitna ako, pero aminin ko naman, siyempre, number one ako na nag-idolize kay Tatay Digong dati. Kung sa pag-idolize lang ako, idol na idol. Pero ngayon din, aaminin ko, nawala na talaga ako ng gana kay Tatay Digong. Hindi lang kay Tatay Digong, no, sa mga Duterte, pasensya na talaga. Kasi nga, pero hindi dahil sa BBM ako. Lilinawin lang natin. Ang pagdismaya ako sa kanya, iyon talagang pagmumura sa Diyos. Pero nakita ko na walang Diyos. Yun talaga, doon ako nadismaya. Hindi ako nasa gitna ako pag usaping politiko, no. Wala akong kinakampihan, pero aminin ko, Duterte talaga ako. Sino ba namang hindi mag-idolize ni Tatay Digong, di ba? Pero yun na nga yung may nga nalalaman na ako, tapos dagdagan mo pa yung minumura na pati Diyos. Doon talaga ako sa usaping Diyos. Pag Diyos na talaga ang isipin nyo nga mga kawaw, kahit kayo, no? Isipin nyo mabuti. Hindi yung puro na lang kayo pag-idolize, idol, ganyan. Ang nakikita ko kasi ngayon sa sobrang pag-iidolo, parang kinalimutan na ninyo ang Diyos. Ganun ang nangyari. Sa totoo lang mga kawaw, huwag kayong magagalit ngayon mga DDS. Isipin yung mabuti muna. Di ba? Kahit anong religion ka, kahit hindi lang Katoliko, kahit anong religion ka, excuse me, kahit anong religion ka, iisa ang Diyos, tapos pare-pareho ang inuutos ng Diyos sa atin na bawal ang pumatay. Pero isipin nyo ngayon, mas ginusto nyo na ang pumatay. Dahil kay Tatay Digong. Sige nga. Kahit yan lang, dyan lang tayo magbase. Kasi ako wala, nagsasalita nga ako ngayon, hindi dahil BBM ako, hindi ganyan. Nagsasalita ako bilang, kung kayo ay pro Duterte, pasensya na, pro God ako, no? Sa Diyos talaga ako. Isipin nyo, nagsisimba, karamihan talaga, mga kakilala ko, halos nga, mga friends ko sa Facebook mo, hindi ko na lang pinatulan kasi nga, alam nyo naman sa Facebook, lalo na nag-content creator din tayo, bawal ang mga ganyan, mga about sa politika. Hindi ko na pinatulan, pero palaging nagsisimba. Bakit ka pa nagsisimba? Yung gusto mo ay pumatay na ng tao, tapos magsimba ka. Nakikinig ka ba sa simbahan? Ang sinasabi sa simbahan, isa yan, bawal magnakaw, bawal pumatay. Number one talaga yan. Nasa 10 utos ng Diyos yan, ang bawal pumatay. Sino man sa inyo ngayon ang sasabihin na hindi nag-utos ang Diyos ng ganyan. Kaya nadismayaan ako kasi may isang pare din May isang pare din na nag-video na parang pinopromote din niya ang ni Tatay Digong. Kaya pasensya na Tatay Digong, idol kita talaga noon. Binaliwala ko ng ayong akala ko basta nanlaban lang, kasi nanlaban Pero nung
suma total na, marami ng mga nanlabas, lumalabas na mga biktima, na pati bata, nadamay pala. Hindi na yun mga ano na yun. Manlaban pa ba yun? Ang daming nadamay. Wala namang problema sa patayin yung masasama kahit na nakalabag na tayo sa ano ng Diyos. Kung talagang totoo namang may sala at saka ng laban, yan. Pero sa nakikita ko, hindi na eh. Yung iba, halata na eh. Tapos marami na nagsasalita. Pero kahit nga, kasi tao lang tayo, di ba? Mga kawaw, tao lang tayo. Sino ba? At sino ka ba? Ikaw bang may-ari ng mga buhay ng mga tao? Kung nagkasala yan, ikulong. Parusahan. Kung gusto ka, kung pinakagusto mo talagang pumatay, magpapasa ka ng yung batas na ibalik yung death penalty. At least may proseso, may due process, no? Hindi yung, kaya nga sinasabi ng iba, dati kasi si Tatay Digong, yung tahimik na. Sino ba si tatahimik na kahit naglalaro ka lang sa computer, may biglang bumaril sa'yo? Tatahimik talaga. Yan ba ang gusto nyo? Di ba? Wala, tapos yung iba sinasabi pa, grabe na, ito pala, isa pala ito mga kawaw, no? Para na rin ito sa mga nagsuporta kay Tatay Digong. Yung paggagawa nyo ng mga fake news, alam nyo ba, nakakatulong ba yun? Hindi. Mas lalo nyong binabagsak si Tatay Digong yan. Sa totoo lang. Bakit? Gumagawa kayo ng fake news, tapos iba naman ang nangyayari sa realidad. Example na lang, itong pinakalitis ngayon. Sinasabi na sa kabilang panig na may ICC. Sinasabi naman sa mga fake news na, ay wala ganyan, wala. Tingnan nyo din na, butata kayo, na ano kayo. Bulagta, para kayong na tamaan ng suntok ni Idol Manny niyan. Kasi, kumbaga, sa Bisaya pa, nalipat na kayo, no? Na ano na kayo na, kasi hindi, puro na lang fake news ang pinaniniwalaan nyo. Kaya nga, nanawagan ako sa mga suporta kay Tatay Digong, kasi alam naman, idol ko yan dati sa Tatay Digong. Huwag nyo ilalong bagsak. Yung paggagawa nyo ng mga fake news, lalo nyo binabagsak. Mga Duterte niyan, puro fake news eh. Nakikita fake news, naniniwala ang, sa totoo lang mga kawaw, marami akong kakilala dito na mga sumuporta kay Tatay Digong, pero ngayon nawala na ng gana, bumaliktad na dahil sa mga fake news nyo, may ginagawa nyo. Gusto nyo bang ganyan? Unti-unti nang nawawala yung mga supporter kasi nga fake news, kasi mapahiya sila eh. Ito pala, ito pala, ganyan. Ito, bumalik na pala tapos hinatid pa ni Donald Trump daw tapos naniwala naman sila. Tatawa-tawa nga kasi gabi na ba kalapit ang Netherlands, ilang oras pa lang lumipad, tapos yun sasabihin nyo na sa Davao na naman, nag-U-turn yung eroplano. Huwag ganyan. Ito ay ano lang din sa akin, no? Ito ay pagbigay lang ng opinion ko naman ito, pero para makapag-isip din kayo ba ng mabuti kung yung paggawa nyo ng fake news, nakakatulong ba yan? Di ba? Bakit ko nasabing fake news nga? Lahat ng mga sinasabi nyo, no? Sinasabi, ginagawa nyo, mga video, ganyan. Nangyayari ba yan? Diba hindi? Wala. Kasi fake news nga. Ano ang nangyayari ngayon? Wala. Mag-fake news yung, kumbaga kung sa laro, no? Lumaban ng patas. Ganyan lang. Hindi kailangan gumawa ng lalo tayo. Nako. Ito ang na ko mga kawaw, yung parang dito ako parang talaga, yung nadismaya, nalungkot, no? Ng sobra. Ito bang parang kinalimutan na ang Diyos? Sa totoo lang.
Isipin mo, lalo na ikaw na gumagawa ng fake news, tama ba yung ginagawa mo? May Diyos ka ba niyan? O niloloko mo mga tao? Yung kumakampi ka sa patayan, may Diyos ka ba niyan? Kahit ikaw, Father, no? Yung pare, hindi ko na pangalanan yun. Pare pa mismo. Nagising tayo nagsisimba mula bata. Hanggang ngayon tinuturo palagi bawal pumatay. Tapos ngayon ikaw sabihin mo, tama na naman ang pumatay. Ano bang klase yan? Isipin nyo mabuti. Kung ang mga ginagawa nyo ngayon at yung mga iniidolo nyo ngayon ay gusto ba ng Diyos yan? O sige nga. Kahit taong hindi nagsisimba, alam nila na ayaw ng Diyos ng pumatay. Pero ngayon, ina-idolize nyo na ang taong mahilig pumatay. Sa tingin nyo, masaya kaya ang Diyos niya nakatingin sa inyo? Oo, pareho tayo. Ayaw natin ng mga adik-adik, mga gumagamit ng mga masasamang Pareho tayo, ayaw tayo ng ganyan. Pero wala din tayong karapatan na patayin sila. Hulihin, ikulong, ganyan. Ako mas boto pa ako no sa yung pag napatunayan may kasalanan, yung kagaya sa yung magnanakaw ka, putulan ka ng isang daliri o ganyan, mas okay pa ako sa ganyan At least buhay pa rin yung tao. Pero yung patayin mo talaga, wala, ibang usapan na yan. Kung napatay dahil totoong ng laban, okay, walang problema, wala tayong niyan. Pero yung parang ipagyabang na natin na marami tayong mga pinapatay na sa tingin nyo masisihan ang Diyos niyan. Inuulit ko ito, nagsasabi ako ngayon mga kawaw, maraming nagtatanong. Tapos mahirap sagot no, isa-isahin pa natin. Kaya nag-video na lang ako kahit hindi ganito talaga ang content ko para maano na lang kasi na-worry na rin ako sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa Pero harapin natin ang huwag tayo magpalinlang. Ang linlang ang mga nangyari ngayon Hanggang ngayon naman kung dito tayo mag-usap naman kay BBM, ano ba ginagawa sa tao sa inyo? Hala? O ito pa, sige lang bangag. Adik. Di ba ang adik, yun ang gumagawa ng masama, rape, pumapatay. Ngayon ang tanong ko sa inyo, sino ba ang may mga ginagawang ganyan, yung namulistya ng mga tao, ng bastos ng mga tao, ng nagmumura, pati ang Diyos minumura at pumapatay. Yun ang nagsasabing bangag. Yun ang may gawa sa ganyan. Tapos ang sinasabihang bangag, may ginagawa ba na gawain ang isang bangag? Gamitin nyo namang utak nyo paminsan-minsan. Ano ba yan? Nasanay kayo, kasi kayo sa pelikula na puro lang idol. Ano yung mabuti yung mag-research naman kayo, yung idol lang ng idol, wala naman kayong nalalaman. Kagaya rin yun sa sinasabihan mong aswang, wakwak, nakikita mo ba na lumilipad yan? Kumakain ng tao yan, wala. Kagaya din ganyan, bangag. Bangag, ano ba yan? Pumapatay ba ng tao? Pero yung nagsasabing bangag, di ba? Ang daming pinatay. Pero saan kayo pumanig? Doon kayo pumanig. Ngayon, tanong ko na naman, masaya ba ang Diyos niyan? Okay ba sa Diyos ang ganyan? Matutuwa ba ang Diyos ngayon nagkatingin sa inyo na gusto namin patayan
Bakit nasasabi kong gusto nyo mga kawaw? Ito ha, kasi recorded ito eh. Kahit ganito lang ako kasimpleng tao, pero handa akong humarap, no, sa mga totoong nangyayari. Bakit ko nasabing ginusto nyo? Pag sinasabi ni Tatay Digong na papatayin natin yan, hey, kumabalak pa kayo. Natutuwa kayo. Yung mga senador, ganyan-ganyan. Patayin natin yan, hey, kumapalak pa kayo. O ngayon, ang tanong na naman, ang Diyos na nakatingin sa inyo, masaya ba? Pumapalakpak din ba kaya ang Diyos? Na gusto nyong patayin ang mga tauhan niya? Tauhan tayong lahat ng Diyos. Siya ang may-ari sa atin, siya ang may-ari ng lahat. Hindi si Tatay Digong. Ito, sarili ko lang itong wala. Bakit? Yun lang, doon ako nabahala mga kawaw. Bakit ang sasaya na ninyo pag sinasabing patayin ang mga tao? May kasalanan. Oo. Ikaw na masaya, ikaw ngayon na tumatawa, pumapalakpak. Wala ka bang kasalanan? Yung iba pa na mga kilala ko na mga adik, no? Pumapalakpak. Pasalamat kayo nung panahon nyo. Wala si Tatay Digong. Kung naano kayo nun, isa na kayo sa alaala na lang ngayon. Pasalamat kayo sa ganito ngayon na may due process, no? Yan yung pa isa. Bakit nasasabi kong fake news? Nagkagulo na raw, grabe ng mga krimen, mga patayan. Grabe sa Facebook, grabing patayan, grabing krimen. Kasi kahit mga luma ng mga video, mga sobrang tagal na, pinost ulit para lang masiraan ang administrasyon. Yun ang nangyari. Bakit ko nasabi nga nun? O ikaw ngayon, kung totoo yan ha, ikaw naniniwala ka na grabe ng krimen, grabe ng Pilipinas ngayon. Ito na lang ang sabihin ko sa iyo, kahit dyan na lang sa lugar mo, bilangin mo nga kung ilan ang binorol dyan ngayon, mayroon ba? Nakahilira ba yun ang mga binoburol kasi grabe ng patayan, grabe ng... sige, be. Dito sa lugar namin, kung may namamatay man, kasi namatay kasi na-stroke, namatay kasi sa katandaan na. Pero yung mga nakikita natin sa Facebook, sobrang-sobra, anak ko, grabe na. Halos na nga, kahit tumatae kayo, ano nyo na kay BBM, sobra ako. Ulitin ko, hindi ako na BBM. No? Ako ay nagsasalita doon sa parte sa yung parang kinukontra ninyo ang Diyos. Wala akong pakialam, kontrahin nyo si BBM. Wala akong pakialam sa ganyan. Ang sa akin, ang parang ang Diyos na ang kinukontra nyo. Doon ako nabahala. Mga kawaw. No. Basta, yun lang ang sa akin mga kawaw. No? Pag sinasagot ko lang yung mga nagtatanong, kaya pasensya na kayo. Bahala na kung maniwala kayo sa hindi. Pero, kung sa Bisaya pa, hinuktok no? Hinuktok ko, no? Musimba ka, maato ka simbahan, minaw ka sa mga pulong sa Diyos, pero pagawas mo sa simbahan, ang imong gusto na po diri, patayan. Yehe, marami na namang pinatay, oh. Masaya kaya ang Diyos dyan, yun lang ang ko. Tapos fake news. Ito, kung gusto nyo talagang bumangon si Tatay Digong, mag-post kayo ng mga totoo. Tama. Hindi yung fake news. Kagawa nyo ng fake news, sa totoo lang, imbis na supporter ka ni Tatay Digong, mas ikaw pa mismo ang nagpabagsak lalo sa kanya. Gumagawa ka ng fake news. Hindi totoo. Ang nangyayari, iba. Wala. Yun namang mga kaalyado ni Tatay Digong. Sana naman pinagsabihan nyo yung mga, lalo na yung mga mga vlogger nyo, no? Na wag yung mga totoo lang i-post nyo. Huwag yung gawa-gawa. Sobra namang niyan, no? Wala mangyari. Lalo ninyong binabagsak.
Kaya dito na lang mga kawa, pasensya na kayo kung may mga nasasabi akong mga hindi maganda. Ako ay ano lang talaga ko straight to the point no, magsalita. Alam ko maraming magagalit talaga no, lalo na mga kaibigan ko rin magagalit. Marami nga hindi na sa Facebook ko wala na nga nag-ano sa akin, nag-react, wala na eh. Alam nung nalaman nila na kasi ngayon mga kawa, pag ayaw mo kay Tatay Digong, automatic sabihin nila BBM ka. Ulitin ko, hindi naman dahil nagsalita ako dahil BBM ako, hindi. Nagsalita ako na ayaw ko kay Tatay Digong dahil sa yung minumura niya ang Diyos. Yun ang side ko. Oh, hindi BBM ako, kundi ayaw ko nang minumura ang Diyos at ayaw ko na suwayin natin ang utos ng Diyos na bawal ang pumatay ng tao. Yan ang dapat katakutan nyo at isipin nyo kung may pag-iisip kayo. Doon na kayo iiyak pag haharap na kayo sa, lalo na pag nasa ano na kayo, bingit ng kamatayan, yun na kayo tatawag ng Diyos. Yan, ano nyo nan, pag-isipan nyo ng mabuti yan. Kung may mali ba sa sinasabi ko. Yan lang. Ipahabol ko pala ito. Lalo na yung may mga professional naman, no? May mga ano naman, mga grado. Yung palit-ulit na sinasabi na, ay, ninuloko kami kasi hindi nangyayari ang 20 pesos na bigas. Kung marunong ka, kung matalino ka, i-research mo kung pareho ba ang meaning ng pangarap at pangako. Mag-send ka ng video na marinig ko na sinasabi na ni BBM na pangako ko na maging 20 pesos ang bigas. Wala. Ang sinabi niya, pangarap ko na sana maging 20 pesos na ang bigas. Kung pangarap, pangakaw, pinangarap din ni BBM. Meaning, gagawa niya ng paraan kasi pinapangarap niya. Nag-aaral kayo, no? May mga ano kayo. Lalo na yung mga kaibigan ko dyan na may ano pa, may cum laude pa. Sige nga, cum laude. Hindi na lang kita pangalanan. Tingnan mo ang ano ng meaning ng pangarap at pangako. Ang pinapangako, yung pangako ni Tatay Digong na in 6 months, ubos na ang luga, wala na. Yun ang hindi natupad. Kasi pangako. Ang pangako kailangan tuparin. Pero ang pangarap, hindi yan tuparin ang pangarap. Nangangarap ka lang, pwedeng mangyari ang pangarap mo, pwedeng hindi. Pangarap nga Utak ba? Yan lang mga kawaw, no? Hindi tayo mag-away-away. Ano lang naman ito? Mga opinion natin. Nagbigayan lang tayo ng mga opinion natin, no? So sa akin yun talaga. Pinaka-purpose ko, hindi dahil BBM, hindi wala. Ang pinaka-purpose ko yung ano, ayaw ko ng taong kinakalaban ang Diyos, kinukontra ang Diyos. Bahala na, no? Basta ako yung mga politiko, wala yan, hindi yan maglalast sa buhay natin. Ang maglalast sa buhay natin ang Panginoon, ang Diyos. Doon tayo sa Kanya. Doon tayo solid sa Kanya. Wala, kahit sino naman yan. BBM man yan, may Duterte. Aber, ngayon, ano bang, yayaman ba kayo dyan? Sa mga politiko? Wala, sila lang lahat ng mga mayayaman. Kaya tayo sa Diyos tayo. Kung ano yung mga nakikita nating leader natin na nakaakma sa mga kagustuhan ng Diyos, doon tayo. Alam nyo naman kung anong tawag sa mga kumukontra sa Diyos. Ikaw, kung kontra ka ng Diyos, sinabi nga ng Diyos, huwag kayong pumatay. Tapos ang dito, patayin natin. Tapos dito, saan ka pumili dyan? Doon ka pumili sa pumapatay. O ano ka ngayon? Ikaw nang sumagot. Hindi ko na lang sasabihin kung
ikaw na lang sasagot kung ano ka, no? Siyempre, may iba ba bang kontra ang Diyos? O, doon ka sa kontra ng Diyos. Sa ako, alam ko. Sabi ng Diyos, huwag kang pumatay. Sinasabi ng iniidolo mo, pumatay tayo. Alam mo na kung ano ka. Sige, hanggang dito na lang mga kawaw. Salamat sa panonood. God bless sa ating